Hey mga kaibigan, magandang buhay sa inyo. Ayan guys, mag-garden naman tayo. So, pinapakita ko dyan guys yung puso ng saging na pinatubo ko at naging banana na siya. So, ipipicture natin guys ngayon yung ating pag-harvest ng pechay. Although yung pechay na yan guys ay sinalanta guys ng ng peste, Ayan, inatake ng uod guys, pero nabigyan natin ng solusyon. Gumawa tayo guys ng pamatay peste na very affordable at murang-mura. Ang ingredients guys ay makikita lang natin sa ating kusina. At epektibo, napaka-epektibo guys. At tawag nito, nakabawi guys yung ating halaman. At ngayon ay nakakatatlong harvest na tayo. So ayan guys yung saging na ineksperimentuhan natin. At yan po ay galing sa kanyang puso. Yan. So ito guys, sa ating video ay nag-share tayo ng mga video na patungkol sa paghahalaman. At napakainam guys yung paghahalaman dahil kapag nagtanim ka, siguradong aani ka. Ayan, tayo guys ngayon ay mamimigay naman sa ating kapitbahay nitong pechay dahil yung unang harvest kami naman yung nagulay. So maraming gulay na pechay. At alam nyo ba guys na yung mga pechay na yan, dahil nga sa nasa lantayan guys ng peste ay halos punit-punit na yung kanyang dahon, pero gumawa tayo ng pang-spray sa mga pesticide, sa mga uod at epektibo sa mga aphids. In-spray natin yan at naka-recover, nakabawi guys yung ating halaman. Kaya napakaganda guys na magtanim tayo sa ating palibot na ating bahay kung wala naman tayong malaking space na paglalagyan ng ating mga halaman. Sa mga gilid-gilid lang guys ng ating bahay, siguraduhin lang natin na hindi madidestroy ng mga hayop o di kaya diba, kung dito sa syudad maraming alagang aso, baka ihian lang ng aso yan, so hindi mainam. So maganda na secure yung ating halaman. So yung ating pag-harvest ng ating pechay ay hindi natin binubunot, kundi kumukuha lang tayo ng dahon na gugulayin natin. At napakaganda guys yung ganong pamamaraan dahil hindi ka tanim ng tanim. Every time na gusto mong mag-harvest, kapag ka mayroon ng matitigas na dahon na pwede nang gulayin, kukuha ka lang, gugupitin mo lang yung dahon na gusto mong lutuin kung gaano karami. So yan guys yung magandang sistema ng pag-harvest na hindi siya binubunot. At yan guys ay tumatagal ng halos isang buwan kang mag-harvest ng pechay. Kapag ka binawasan mo siya guys ng dahon katulad niyan, halimbawa binawasan mo siya ngayon, bibilang kayo lang mga 4 days, pwede ka na namang maggulay. Ganun kabilis mag-produce ng dahon itong alaga nating pechay. Mustasa, ganun din. At nagtatanim din tayo ng iba't ibang halaman, kundi habang nandito pa tayo guys sa syudad, ganun na yung pamamaraan na ating pong ginagawa. So kapag tayo ay nasa probinsya, mas maluwang, mas maraming lupa, of course marami tayong pwedeng gawin sa lupa na yan. So guys, maraming salamat pala sa inyong panunood ng aking mga video ni Disipulo. Sana patuloy niyong suportahan ang ating channel na hindi pa monetize as of now, at sana mapabiling rin tayo sa mga monetized na channel. So guys, napakainam guys na pang stress relief itong paghalaman. nakakawala siya guys ng pagod kapag yung mga halaman mo katulad niyan
ay parang wala ng pag-asa, pero makita mo siya green na green talaga yung kanyang kulay. Oh, talagang napakalulusog, napakatataba ng kanyang mga dahon. So makakapagpahinga talaga guys kapag gano'n. So yun guys nga, kung tayo guys ay naghahanap ng pinakang tanggal ng alis, pinakang paraan para ma-release natin yung ating stress, maghalaman ka kapatid, kaibigan. Pero ang pinakamaganda guys, ang sabi ng Panginoong Jesus, no, lapit sa Diyos kapag marami kang mga pinagdadaanan, marami kang stress sa buhay. Ang pinakang the best, wala nang higit pa yung lumapit tayo sa Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo in book of Matthew chapter 28 verse 11, hali kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So yan ang legit na kapahingahan. Yung pahinga, yung rest, ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Jesus. So sana guys nagustuhan ninyo ang ating video, no? So iyan ay nakalaan na guys ang tilapia or tulingan dyan guys. Napakasarap niyan guys, gataan. Pwede mong gisahin, no? Bye bye na, see you next time.